Golden Boy Real Guide to Treasures. Sa episode ng mga katiyan, si aking tatalakayin ang tungkol kay General Homa. Bakit nga tinagurian siya na treasure keeper ng Imperial Treasures sa lugar ng Bataan, doon sa Luzon? Atin yan malalaman mamaya. Bago pa man yan, huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel. Sa mga bago pa lamang, just click that red button down below, ang subscribers button, kasama na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa aking avid followers. Ako'y mag-shoutout. Okay, ako'y mag-shoutout kina Edwin Paipa, kay Dennis Carbonilla, Danny Flores, shoutout din kay Zandro Real, Jeff Ree, Gerald Gonzaga, Patiken Adventure, Renato Poster, Madrid Jomar, shoutout din kay Aquilino Alok, FF Warrior, and also to Joshua J. Oloruzo, Ruel Gerbero, Bonifacio Manuel, Yen Serrano, Elvin Pamaran, Jeremy Angkot, at shoutout din kina Athena Gaming Official, kay Rogelio Cortez, Tomasito Kaasi, Clemente Bato, Hyacinth Ocfimia, and lastly, ako'y mag-shoutout kina Ray Morato, Aquilino Ardenio, Erby Valdez, Alfredo Montes, Gary Lucero Sebastian, Inu Tulfo, at sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat guys. Tayo na ngayon magpatuloy. At bago natin mga katiyats umpisahan ang pagtingin sa mga treasure codes and symbols na ginawa ni General Masaharu Homa para sa Imperial Treasures sa Bataan, atin muna balikan ang istorya noong digmaang pangdaigdig na pangalawa, World War II, April 9, nang sumurrender ang napakaraming mga Amerikano kasama na ang mga Pilipino. That is April 9, 1942, and then April 10 nag-umpisa na ang Death March. At ayon sa mga historians, kasama daw dito si Pangulong Ferdinand Marcos sa Death March na ito, na kung saan binatilyo pa doon si Marcos, at dahil sa merong palos ay nakaiskapo itong si Marcos. Tumago daw siya doon sa ilalim ng isang bangka sa may dagat nang sila'y mapadaan. Gumulong lang, parang ninja moves. Kaya sa pagbalik ni General Douglas MacArthur sa kanyang pangalawang bugso ng digmaan ay nanalo dito ang Allied Forces. Sumurinder ang mga Hapon, 1944. At dito na naghiganti si Douglas MacArthur. Kaya kasi noong unang bugso ng digmaan ay tumakbo kaagad si Douglas MacArthur, bumalik ng Amerika at tumingi ng saklolo. After a year, sa pagbalik niya ay napakaraming dalang sundalo, eroplano, mga barko, submarino at kung ano pa. Kaya natalo ang mga Hapon, lalo na yung binumba yung Nagasaki at Hiroshima ng first nuclear bomb. Kaya surrender kaagad ang mga Hapon at dito pinabaril kaagad ni Douglas MacArthur sina nauna dito si Yamashita, binitay gamit ang lubid. Dito naman kay Homa ay firing squad na parang si Dr. Jose Rizal. Kaya ayon sa mga historians ay napakabrutal. Ang dapat kasi pag general merong special treatment. At merong nagsasabi na ang pagpatay daw kay General Homa ay merong something fishy. According to Robert Curtis, isang treasure hunter ni Ferdinand Marcos na foreigner, sa korehidor had a number of Golden Lily treasure vaults. Yun daw ay binabantayan ni Homa at yun daw ay pina-disclose kay Homa. Ibig sabihin i-transfer sa utos ng Emperor, i-transfer ng pagbaunan. Kaya gumawa si Homa ng mga treasure codes at treasure code books na nandito ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang kanyang mga codes para meron kayong guide. Katulad din ni Yamashita, tinatawag sila ng mga scapegoat. Si Yamashita naman ay tinorture din yun kasi alam nila na hindi ipagtapat, hindi ipagsabi ni Yamashita kung saan nakabaon ang mga treasures na kanyang pinabaon. Kaya tuloy siya ay na-torture. Ayon sa mga conspiracy theory ay sadyang pinapatay.
Okay, so ito na mga katiats ang ating hinihintay na mga treasure signs and codes ni General Homa. Location nito ay Northern Luzon sa Corregidor Island. Marami niyan. Kaya watching and reading is highly advised mga katiats. So iwan ko muna kayo. at sana ay meron kayong nalalaman na kaunti sa ating episode sa ngayon. Ako'y magpaalam na may the fortune and the blessings of the Lord be with you all. Ciao for now.